Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa gabing ito. Are you excited to praise the Lord? Amen. Hallelujah. Tayo po ngayong lahat, mga kapatid, at ating purihin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos, pumalakpak para sa isang Panginoon. Yung pinakamalakas. Hallelujah. Hindi tayo naririnig ng Panginoon. More, more, more. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Praise God. Magandang gabi po muli sa ating mga manunood sa ating online and sa face-to-face. Magandang gabi po sa bawat isa. Titigan mo ngayong katabi mo at sabihin mo, welcome to our church. I'm glad to see you tonight. Hallelujah. Amen. Tayo po ay manandali ang yumuko at ating damdamin ang presensya ng ating Panginoon. Let's close our eyes and let's ask forgiveness from the Lord. Let's talk to the Lord. That before we start this worship service, let our hearts be cleansed. Let our eyes be open. That's why we ask from the Lord tonight, mga kapatid. Hingin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, sa gabi ito, Panginoon, we come in your presence, Lord. Forgive each and every one of us, O God. Cleanse our hearts, Lord. Prepare our hearts, O God, as we hear your message tonight. As we sing songs to praise and worship your name. Lord, prepare our hearts, O God. Ihanda mo ang mga sarili po namin, Lord. Ang mamubuhay po ng bawat isa sa amin, O God, ay iaalay po namin sa iyo lamang, Lord. We will surrender all and everything to you alone, O God. Nobody or no one hinders us to praise and worship your name tonight, O God. Because we need you, Lord. That's why we are here, O God. Hallelujah. Lord.
Yes, Lord. Yes, oh God. Amen. Praise the Lord. In Psalms chapter 134, verse 1 to 3, it says, Praise the Lord, all you servants of the Lord, who minister by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. And may the Lord bless you from Zion, He who is the maker of heaven and earth. Blessed be the name of the Lord. Tayo po mga kapatid, at inaanyayahan ko po na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, si Sister Mylene. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Hindi ko po nakita yung program na pagkura. Nagkatanong ako kay Sister may testimony pala ako. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Ang akin pong maipapatutuo sa inyo mga kapatid, sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay, ay sense po na pumunta po ako dito sa UAA. 2 years po akong pinaka-attend ng church. At pakiramdam ko po, sobrang dry ng aking spiritual life. Until natapos po yung contract ko, nakilala ko po sina Miss Bell, sina Sister Bell, at sina Pastora. Kaya po naka-attend po ako dito sa Empowered. At salamat sa Panginoon sapagkat ako'y sumasampalataya na kapag ikaw ay anak ng Panginoon, talagang hindi niya hahayaan ay kayo mawala sa wilderness, iwanan na sa wilderness. At ako nagpapasalamat din po sa Panginoon bukod sa nakatagpo na po ako ng church. Papasalamat din po ako sa Lord dahil kahit wala po ako sa piling ng mga anak ko, praise God, ang mga anak ko po ay nag-aaral mabuti. Sila po ay laging with honors. Kahit hindi po ako ganun katalino, hindi ko kung nakatalino tayo. Salamat sa Panginoon dahil marami po ako nakikita mga kabataan na kahit na po ang magulang nila or yung mostly yung mga kabataan na wala pong parents nila sa kanilang tahanan, naliligaw po sila ng landas. At akong nagpapasalamat po talaga sa Panginoon. Yun po ang lagi ko pinag-pray sa Lord na yung mga anak ko po ay mag-focus lang po sa pag-aaral, mag-focus sa church, sa gawain ng Panginoon. At thanks God dahil yun po, binibigay talaga ng Lord sa akin yung prayer ko. At sobrang blessed po ako. Marami po ako gusto ipasalamat sa Lord. Salamat sa Lord dahil nakakilala ako ng church dito. Salamat sa Lord dahil lahat po ng blessing ay talagang pinaprovide ng Lord sa akin. Binigyan niya ako ng maayos na trabaho dito. Thanks God. Walang hanggang papulat. Masasalamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya minsan hindi natin nararamdaman na yung pagpapala ni Lord. Pero hindi natin alam, doon po sa family po natin, they are so much blessed. Amen? Kasi ang promise ng Lord, hindi lang ikaw ang pagpapalain niya, even all your household. Amen? Lahat ng mga kasabi mo sa bahay ay mag-bless dahil you are doing your job to the Lord. Amen? So isa pa po, kulang pa yung pagte-testimony. Meron pang mas blessed. Amen. Si Sister Esther. Amen. Mag-bless ba tayo? Amen. Ako sobrang blessed na blessed. Kasi gusto kong i-share sa inyo na sa tagal ng pag mayroong kang tiyaga, mayroong kang patience, yung parang ganun ba? Makakamit mo talaga yung tagumpay sa buhay. Kasi si Lord mag-guide sa'yo kung bibigay ng gantimpala na hindi mo ito inasahan. Kasi simula nung nag-work ako sa Alcala, nagpaalam ako ng 6 months sa previous na employer ko kasi once a month lang ang binibigay niyang day off. So hindi ako makapagsimba. Naghanap din ako ng simbahan na gusto kong mag-weekly pero wala akong magawa
nag-decide ako nung nakilala ko si Miss Bell doon sa shop na nagtanong ako sa kanya kung may nabanggit niya na may company siya, yung ganun ba, yung mayroon siyang event, may salon. So, if ever mag-apply ako sa iyo, sabi ko, tanggapin mo ba ako? Kasi plan ko na umalis dito, sabi ko. Bilang midwife at physiotherapy experience, gusto ko hospital, syempre, at saka, kaya clinic. Kaso nga lang, sabi ko, anything na anong trabaho, basta ang importante, yung magiging maitama yung papel mo para hindi ka maging TNT, yung ganun ba. So, sabi niya na, oo, sige, tanggap ka sa amin. So, na-encourage ako na ganun. Kaya lang, hindi ko inaasahan ang previous na amo ko pala ay gagawa niya ako ng problema. So, inabskon niya ako na kahit nagpaalam ako ng tama, nagbigay ako ng 6 months na panlugit sa kanya, and then 1 month na notice sa kanya. Pero hindi niya in-honor kasi ayaw niya akong pakawalan. Then hindi niya binigay ang sahod ko na half month dahil napaka-talento niya ba na hindi niya dineclare sa kontrata ko yung totoong sahod ko. So binibigay niya ng cash na without signatures, gano'n. So hindi ko nakuha talaga yon. So nanatili ako, bago ako malis, nanatili ako kay Miss Bell na sabi ko, ito na yung hope ko na makatulong sa akin. Hanggang hindi ako sinukuhan ni Miss Bell at nandiyan si Pastora na naggagayad sa kanya kasi ang tagal na inantay namin na paano masolusyonan, paano namin mahanap kung paano namin matanggal ang abscon ko, yung ganun ba. So, hanggang nagtanong-tanong din si Miss Bell na natutunan din niya na paano niya maalis yung ganun. So, maraming advice, maraming tasjid na balik-balik kami hanggang pinagdalog na ni Lord kasi yung tiyaga mo ba na mag-antay, magtiwala kay Lord na ang lahat ng bagay na nangyayari ay may plan siya sa iyo. So, yung pagtsatsaga mo ay hindi masasayang. Kasi kahit napilitin mo isang bagay kung hindi pa pinagkakalog ni Lord, hindi niya ibibigay yan. So, ang nananatili ako na nanahimik, nananatili ako na pinagkaloob ko sa kanila kasi alam ko na may knowledge sila regarding this, sa ganitong sitwasyon. So, dahil sa mga nangyari at ito na binigay ni Lord, this is the right time, this is the right na plan ni Lord, na naayos na lahat at salamat sa buhay ni Pastora Dinalyn. Salamat sa amo ko na si Miss Bell, si Brother Alex na nag-ayos sa lahat dahil hindi nila ako sinukuan dahil ang previous na amo ko ay tinatago-taguan ko talaga ng isang taon na tinatago-taguan ko dahil kahit gaano kabuti ang gawin mo sa isang tao, kung ayaw ka niya talaga pakawalan, gagawa ka niya nagagawan ng problema. Pero hindi ako naabala, hindi talaga ako nawalan ng pag-asa. Kaya salamat sa Panginoon, number 1, at sa mga taong tumulong at nakaagapay kasi naayos na ang lahat. Inaantay ko na lang ang Emirates ID ko, tapos na ang mga daman ko. Kaya hanggang ko na lang, sana manatili tayong magtiwala kay Lord. Amen! Amen. Praise the Lord. Alam niyo po si Sister Esther, every time na nakikita ko siya sa mall, after ng worship service natin, sinusundan ko, sis, kamusta ka? Kamusta ng papel mo? Sis, kamusta na ang MRSID mo? Kaya sa ako sa pinakamasaya sa gabi nito sa kanyang pagpapangalaman mula sa Panginoon. Amen! At hold on mga kapatid, hindi ko rin parang nagpasin ito kasi si Brother Jasper, bagong dating sa UAE. Lagi ko pong pinag-testify dito. Kaya let's call Brother Jasper. Let's give him 1 minute to praise the Lord. Amen po. I'm Jasper po. Philippines. I was invited po by the daughter of Pastor Gina Chatea to
God kasi wala akong mahigpit na immigration to come here and everything is well kasi as of yesterday, parang mag-start na ako this week. Amen. Amen. Ramdam ko yung hiya ko din nung una ako dito. Amen. Pero after 10 years, walang hiya na. Amen. Praise the Lord. At tayo pong tumayon lahat. Tawagin po natin ang praise and worship leader po natin sa gabi ito. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, sa ating lahat, lalo na po sa Brunei, sa Philippines, sa Hong Kong, at sa mga kapatiran pa natin na nananagigit, na sumusubaybay at umaten sa ating service online. Amen. At tunay nga po na napakapusin ng ating Panginoon Yeshua. Sa bawat isa sa atin may mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin, na mga pagsubok, may mga bagay na mga dumarating na pagpapala. Ngunit lagi natin tatandaan, huwag natin kakalimutan natin na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Lalo na yung sa umaga ng pag-isip mo dahil napaka-bless natin dahil na sinayin natin muli ng panibagong araw, panibagong isa ng buhay natin. Kapatid, guys, kung ibahagi ang salita ng Panginoon, sabi niya sa Psalms 100 verse 2, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Ating uwinan ng ating Panginoon ng papuri at pasasalamat sa lahat ng pagpapala, mga pagsubok sa buhay natin. Lagi pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Church, kayo may nagagalak sa oras na ito. Amen! Amen! Oh
Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Church, kapatid, let's pause for a moment. Hallelujah. Nandali natin ang presensya Yes, ng ating Lord. Holy Spirit, ang Banal na Espiritu. Lord, bakit nga ba pinupuri ka namin? Amen. Yes. Sino ang Lord sa buhay namin? Yes. Sino nga ba ang ating Panginoon sa Amen. buhay namin? Yes, Lord. Kapatid, siya ang karapat-dapat na purihin. Amen. Purihin siya araw-araw, oras-oras. Yes, Lord. Hindi Hallelujah. lamang dahil may pangangailangan tayo sa Kanya. Pupurihin natin siya. Amen. Dahil Yes, siya Lord. ang puri ng Diyos at Yes, oh God. Yes, Lord. Bakit nga ba pinupuri natin siya? Amen. Paggising pa lang natin sa umaga. Yes, Lord. Dahil Kanyang binibigyan ng bagong liwanag, Yes, Lord. bagong buhay, Amen. bagong kalakasan. Amen. Pagmagang pa lang natin ang ating Yes, Lord. tungkulin sa Yes, Lord. pamilya, tungkulin sa trabaho, at tungkulin sa Kanya. Yes, Lord. Sa gabi, tayo Kanyang binibigyan ng mahigbing na tulog. Yes. Iniingatan na tayo na hindi Amen. tayo magkaroon ng anumang problema o anumang sakuna sa ating mahimbing na pag-uusap. Thank you, Lord. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa krus ng Kalbaryo. Tinubos niya ang ating Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. inoffer niya ang aking sarili. Para tayo salwa sa anumang pagkakamali natin. Kaya ngayon, church, sama-sama tayo. Purihin siya. Dahil siya ang tunay na karapat-dapat sa Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin natin siya sa pagkakamali. Amen. Yes, Lord. Mga boses. Yes, oh God. Palakpakan, itaas ang Hallelujah. Yes, Lord. ang ating Panginoon. Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin natin. Amen. Hallelujah. Samahan niyo. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit di nasasalamatan? Ulit natin, church. Bakit nga ba? Come on, church. Pinupuri ka. Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa pagkakapala. Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka. Dahil sa mahal kita, O Diyos. Walang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka?
Thank you for everything, Father. Na kahit busy kami sa mga trabaho namin, pagod kami sa mga araw-araw na gawain. Lord, we are here because we love you so Yes, much. Lord. Hallelujah. Yes, We Lord. want to give the best for you, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang first priority. Amen. Yes, Lord. Dahil kung wala kaming trabaho. That's right. Yes, Lord. Kung wala kaming buhay. Yes, Kung Lord. wala kaming kalakasan. Yes, O God. Right now, Father, Amen. declare your goodness in our lives. Yes, O God. Thank you so much. Hallelujah. Thank you for these people Yes. of yours. Maraming salamat sa mga kaluluwang nandito. Amen. Yes, Lord. Sa mga kapatiran namin na nasa duty ngayon, Lord. Yes, Sa mga kapatiran namin na who are joining online, God. Yes, O God. Whatever the need of your people, Lord, Yes. meet tonight, oh God, in the name of Jesus. Yes, O God. Alam namin, Panginoon, hindi kami malulugi dahil inuna ka namin. Yes, Lord. Thank you sa gagawin mo sa buhay namin Yes, Lord. tonight. Thank you. Thank you, Lord. And right now, we are entrusting the sharing of your word. Yes, O God. Let every ear will hear your voice. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Tumalakpak tayo para sa Panginoon. Praise God. Tunay ngang napakadakila ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. So, sa oras na ito, I would like to welcome you once again. So, hindi lang tayo ang nandito, maraming mga kapatiran na nanonood sa atin. And wherever you are, mga kapatid, the Lord is with you. Amen. Hallelujah. Let us be sensitive enough with the moving of the Holy Spirit. Lord God, thank you. Nandito na tayo sa last part ng series natin na Word of God. So I want to refresh in our mind na ang tema natin is all about lessons from the parable of the prodigal son. Amen. Praise God. Welcome back, Sister Anna Dale. We miss you so much. Hallelujah. Praise God. And welcome once again, si Brother Jasper. Praise God. Napaka-blessed niya. Kararating lang na interview, hired agad, and promoted agad. Amen. Siya na ang trainer ng mga videographer sa Al Jazeera. Praise God. Trainer, ha? Trainer. Hallelujah. And he is the first guy na na-hire sa Al Jazeera. Praise the Lord, na videographer. And I'm so blessed. Puro good news eh. Nung una, sabi ko sa inyo, increment. And then, tapos ng medical, fit to work. Amen. Next, kung si Sister Esther ay inaantay na lang niya ang hard copy ng Emirates ID niya, pati ako. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. And then, my youngest kid, Kathea, niyakap niya ako. Sabi niya, Mama, good news. Na-promote ako at tumas ang sahod ko. Praise God! Kung pinagpalang nanay, ganun din ang anak. Praise God! And then, niyakap din ako ni Jordan, pamangkin ko. Auntie, masaya ako, sabi niya. Mapropromote daw ako na supervisor. Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Kasi bakit inuuna nila ang Panginoon? Inuuna natin ang Panginoon. Hindi tayo lugi. Praise God. So, yung unang part ng lesson natin, if you can still remember, one lesson that we can learn from the parable of the prodigal son, mga kapatid, is the
the lesson that we can learn from the loving Father. So I would like to let us remember that ang text natin is found in Luke chapter 15 verses 11 to 31. So dahil napakahaba ito mga kapatid, and we have read it many times, so as we are going further to the message, we will be reading it. Amen. So let us remember that this parable is a story about a father who has two sons, and both of his two sons are lost in very different ways. So, yung una na napag-aralan natin mga kapatid, it's all about the lessons from the loving Father. That the Father was very generous sa kanyang anak, di ba? Na he agreed to give his younger son the share of the property. And another thing that we have learned from him is when the younger son came back to him, the father ran and put his arms around his son and kissed him. Amen. He never questioned his younger son, but he hugged, he rewarded even him, he welcomed back him. Praise the name of Jesus. And the third is, the lesson that we can learn from the loving Father is that the loving Father left the party, left the celebration just to serve for his elder son. Praise God. The next lesson from the parable of the prodigal son is lessons from the younger son. Ano yung napag-aralan natin from the younger son? That covetousness and selfishness will lead us to poverty, right? And sufferings will lead us to repentance. So, for us na patuloy na naglilingkod sa Panginoon, no need to question God whenever we encounter sufferings. No need to question God whenever we encounter trials. Why? Because through our suffering, we can realize that we need God in our lives. That without God, we are nothing. With God, we are everything. So punta na tayo sa last part ng episode na ito. Praise the name of Jesus. The third lesson that we can learn from the parable of the prodigal son is that lessons from the elder son. Amen. So, the loving Father illustrates the heavenly Father and earthly Father as well. Di ba mga kapatid? Yung main character sa story na ito tungkol sa loving Father, we can understand here that the loving Father illustrates the heavenly Father. Pinapakita niya dito how God is good in our lives. And pinapakita din niya what is the real responsibility of an earthly father. And the younger son represents the tax collector and the sinners who came close to listen. Hallelujah. So, if the Father illustrates our Heavenly Father, or illustrates how God is good in our life, the younger son illustrates or represents the tax collector and the sinners who came close to Jesus to listen to him. Amen. But the elder son brings us the Pharisees and scribes who complains about Jesus with the tax collector and sinners. Huwag natin kalimutan mga kapatid that the time that Jesus Christ was telling the story about this parable mga kapatid, ang audience niya ay mga tax collector, mga sinners, mga Pharisees, mga scribes,
iba-ibang klaseng mga tao. So meaning to say, whatever kind of people we are, all of us can relate in this story, di ba? So, wag natin kalimutan that while the Jesus Christ was with the tax collector, while Jesus Christ was with the sinners, the Pharisees was complaining. The Pharisees and scribes felt disturbed, mga kapatid. At dito makita natin na habang nakikisalamuha si Jesus Christ, while Jesus Christ was close to the sinners, was close to those tax collectors who came to him, who sit with him and listen to what he was telling. The Pharisees and the scribes were disturbed. Oh, di ba ito si Messiah? Di ba ito si Jesus Christ? So why? How come? Why he is sitting with the sinners? Why he is sitting with the tax collectors? Di ba? So, ganyan din ang nangyari sa elder son dito, mga kapatid. When the father welcomed back the prodigal son, nung bumalik yung anak, di ba? So let us remember na yung bunso niyang anak, hiningi na niya yung mana niya. Pagkatapos niya nakuha yung mana niya, nagpakawala siya, umalis siya. Iniwan niya ang papa niya, iniwan niya ang kapatid niya, iniwan niya ang bahay niya. So, nung bumalik siya, nakita ng elder son na imbes ang ine-expect niya kasi pag bumalik, pagtabuyan niya, pagalitan niya. Ang ine-expect niya, sabihin niya sa anak niya na, "O, ba't ka bumalik dito? Nakuha mo na yung mana mo. Nakuha mo. Ngayon na nagastos mo na lahat. Ngayon na nalustay mo na lahat. Ngayon na naubusan ka. Saka mo lang ako maalalang balikan." Yun ang expectation ng elder son. That's why, same with the Pharisees, when the Pharisees and the scribes saw that Jesus Christ was close to the tax collectors, to the sinners, the Pharisees and the scribes were complaining as well. Magkapareho sila ng ugali. Kaya I want for us to know, who are you in this story? Amen. Nasaan ka sa istorya na ito? Ikaw ba yung loving father? Ikaw ba yung prodigal son? Ikaw ba yung elder son? Dito makita natin, mga kapatid, that this elder son never left his father. Di ba? He never left home. Hindi niya kailanman iniwan ang tatay niya. Hindi niya kailanman iniwan ang tahanan niya. He always tried to do the right thing for his father, for their riches, and for their everything. Pero dito makita natin, mga kapatid, in spite of the fact that this elder son never left his father, he never left home, but this elder brother got angry. Bakit? Nagalit siya. Bakit siya nagalit, mga kapatid? He got angry because his father has never thrown a party for him. Yan ang dahilan na nagalit yung panganay na anak. Sabi niya, ano ba naman si Papa? Mula nung kasama ko siya, hindi ko siya iniwan. Hindi ako nagkulang sa kanya. Hindi ako gumawa ng ikakasama ng loob niya. Pero bakit? Hindi man lang niya ako binigyan ng ganitong party. Yun ang kinasama ng loob niya. Sobrang nasaktan siya. Kaya, noong makita niya
na pagbalik ng Suail na anak, niyakap niya, binihisan niya, binigyan pa niya ng malaking party, nagalit siya. Kaya yung ugali nitong elder son na ito, kapareho siya ng ugali ng mga Pharisees and scribes. They complained because Jesus was not doing what they were expecting. Diba? Ang in-expect nila kay Jesus Christ, ayaw nilang hindi siya makikiupo sa mga sinners. Ang in-expect nila kay Jesus Christ, mas sila ang kasama. Diba? Pero baliktad. Aba, nakita niya, habang nagtuturo siya, very close, very intimate siya sa mga tax collectors, sa mga sinners. So, the Pharisees and scribes were so upset because they saw Jesus welcoming those who have never faithful. Sabi nila, bakit ganun? Napaka-unfair naman. Itong Messiah na itong tagal natin inaantay. Ngayon nandito na siya. Bakit nakikiupo na siya sa mga tax collector? Bakit nakikiupo na siya sa mga sinners? Bakit hindi sa akin makiupo? Bakit hindi sa akin nakikipag-usap? Yang mga yan hindi naman faithful. Bakit ako hindi? So the father in this story, makita natin, mahal na mahal niya yung elder son niya. Why? He left the party just to search for him. Nung nakita niya na nagtatampo, nung nakita niya na nasasaktan, nung nakita niya na nagre-rebelde, nagdadamdam, na malungkot, umiiyak, nagsa-self-pity, anong ginawa ng father na ito? Iniwan niya yung party just to search. Ano nang nangyayari sa panganay kong anak? Hinanap niya. Diba? Nasaan na kaya? Dapat kasama ko siya dito na nagdiriwang. Dapat kasama ko siya ng welcome sa kapatid niya. Dapat kasama ko siya na sumasayaw dito. Dapat kasama ko siya na nagdiriwang dito. Dapat kasama ko siya na nakikipagkantaan, pero asan na ang aking anak? Uli kasi yan. Hallelujah! Kaya dito natin mapatunayan that this father, hindi lang yung prodigal son ang mahal niya, mahal din niya yung panganay niyang anak. Hallelujah! Dito makita natin, he loves even the younger son because he welcomed him back in spite of what he did. So meaning, this father is a fair father. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, lingunin nyo nga yung, may mga bakante ba dyan na upuan? May makita kayo? May makita kayo? Kabisado kong nakaupo dyan. Hahanapin ko sila mamaya. Palakpakan natin ang Panginoon. I-check ko sila. Praise God. Hello. Praise the name of Jesus. Kagaya ni Sister Annadette, lagi ko yung tinatanong, nasaan siya? Ay, busy siya sa trabaho. Praise God, nandito siya ngayon. Praise God. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Pag may wala ni isa sa inyo, hanapin ko at binibigkas ko ang pangalan niyo sa Panginoon. That God will bless you. That God will strengthen you. That God will restore you. Palakpakan niyang Panginoon. Ganyan ang pagmamahal ng isang ama. Ganyan ang pagmamahal ng isang ina. Woo! Glory to the name of Jesus. Dito na-appreciate ko medyo naiyak ako nung nakita ko yung ugali ng father na ito. Nagkakasiyahan.
iba, pag masaya, nakakalimot na. Tapos, pag nalingon niyang masaya sa kabila, yung pinabayaan niyang anak, nagagalit. So, pero dito makita natin, itong ama na ito, nung nawala ang sa paningin niya ang kanyang anak, iniwan niya ang kasiyahan. Iniwan niya ang lechon. Iniwan niya ang sayawan. Iniwan niya ang party just to serve for his elder son. Amen. Sana tayo din na magkakapatid. Let us search for one another. Amen. Let us take care for one another. Amen. Amen. Kung sino ang wala ngayon, hanapin natin. Amen. Amen. Huwag nating pabayaan. Huwag nating hayaang mawala. Amen. Let us do our very best for their restoration because we love them. Amen. Let us remember, brothers and sisters, the invitation to come back home and the invitation to join the party is still open for all. Amen. Amen. Hindi pa nag-close. So, mga kapatid, wherever you are right now, God is inviting you to come back to Jesus. Amen. God is inviting you to join the party. Amen. God is inviting you to join the fellowship. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayaw niya na may nawawala sa atin. That's why every prayer meeting, every Bible study, every outreaches, every Tuesday worship service, God is inviting each one of us to join the celebration in worshiping Him. Amen. Amen. So I want to ask you now, who are you in this story? Sino ka? Kindly evaluate your life. Sino ka? Ikaw ba yung prodigal son? I'm the father. Yung prodigal son, masaya lang. Nung nakuha na niya yung kayamanan. I can still remember when Jesus Christ was ministering here on earth, di ba? Nagpakain siya. Gumawa siya ng mga milagro. Ang mga bulag nakakita. Ang mga pilay nakalakad. Some of the dead ones were raised up from the dead. Hallelujah! Marami siyang milagro na ginawa during those days na nagpapakain siya, gumagawa ng milagro. Ang daming mga taong sumasama sa kanya. Hello? Ang dami. Siksik. Diba? Ang dami. Bakit? Dahil sa milagro. Dahil sa pagkain. Dahil sa mga blessing na natatanggap. Sabi ng kanta kanina, bakit nga ba pinupuri kita? Diba? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Tanungin mo nga sa sarili mo, bakit ka andito ngayon? Bakit ka nag-church? Bakit ka nagpre-pray? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagpupuyat para sa Panginoon? Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa pagkain. Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa utangin ko. Nais
yung prodigal son, it's time for you to come back to the Lord and recommit your life to the Lord. Amen! Kung ikaw naman yung elder son, mga kapatid, huwag kang nasaktan kung iwanan ka pa minsan-minsan ng pastor mo at hanapin niya yung mga nawawala because the Lord loves us so fairly and dearly. Amen. Are you upset sometimes? Kung minsan may mga member oh, I love you with the love of the Lord. Nakalimutan lang ni Pastora na lampasan ako ni Pastora. Sa dami kasi, di ba, kung minsan, oh, I love you with the love of the Lord. Ako nandyan, lumihis yung kamay ni Pastora. Inuna ni Pastora yung mga kababalik sa kay Kristo. Inuna niya yung mga bagong dating. At iniwan ka niya, hindi ka siya Are you upset with that? Ayoko nang mag-church. May favoritism si Pastor. Hindi niya ako nangitian. Hindi niya ako niyakap. Inuna ba naman niya yung ang tagal nang hindi nag-church? Inuna pa niya. Mga kapatid, if you are the elder son, it's now chance take time for you to change your feeling. Amen. Hallelujah. Imbes na magtampo ka, imbes na sumamang loob mo, samahan mo si Pastor na mag-welcome sa mga bagong dating. Samahan mo siya na maghanap ng kaluluwa. Amen. Oh, glory to the name of Jesus. So don't be confused. We are all lost without God. Whether you left home or you never left but never joined the celebration, we need God. God is not waiting for you to punish you. He is eagerly watching for your return and running to embrace you. Amen. Whether you are the prodigal son, whether you are the elder son, still God is not waiting for your punishment, but God is very eager to see you, to come back to Him, to join the celebration, and He is very eager to embrace you once again. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Are you happy? Amen. Dahil tapos na. In Matthew chapter 11 verse 28 it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Amen. Sabi niya dito, come. So the invitation is still open. Whether you are the prodigal son, whether you are the elder son, whatever the nationality that we have, whatever the status that we have in life, God is inviting you to join the celebration, to take rest. Amen. Ano ang dahilan? Because sabi niya dito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah! We can only relax in the presence of the Lord. We can only take rest, hallelujah, in the presence of the Lord. Kahit ang taas ng sahod, kahit ang dami mong pera, you will never take rest without God. But kahit konti-konti lang ang pera na meron ka, if God is with you, you will be satisfied, amen. You will be relaxed, praise the name of Jesus. And you will be happy in life. Anong gusto natin? Libo-libo ang pera, milyon-milyon ang pera, pero hindi ka naman nakakatulog dahil natatakot ka may dudukot sa'yo, may manggid na for ransom sa'yo. Pero kahit kunting pera meron ka, you can sleep, you can relax. Why? Because kasama mo ang Diyos na mag-budget sa pera mo. Amen. OFW tonight. Make God as your
If you are the prodigal son, come back to the Lord now. Amen. If you are the elder son, join force. Let us join our force together Amen. to saturate the whole world for the Lord. Amen. Hallelujah. Learn from the Lord. Hallelujah. And you will find rest for your Amen. souls. For the yoke of God is easy and the burden is light. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory, glory to the name of Jesus. Shall we all stand up together? The Lord is really good. Praise God. Hallelujah. Sobrang nabless ako sa story na ito, mga kapatid. Ngayon, tanungin mo sa sarili mo, sino ba talaga ako sa harapan ng Panginoon? If you are lost, then it's time for you to come back to the Lord. Hallelujah. If you are upset, being confused, then change your feeling now. Ibalik mo yung masayang nararamdaman mo sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, Lord. So, tonight is the first Tuesday of the month. Every first Tuesday of the month, we are commemorating the love of God, the goodness of God. In 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 29, it says, So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment of themselves. Mga kapatid, the Holy Communion is not a ritual activity, but it is sacred. It is one of the desire of God for us to always remember His goodness in our lives. The reason why we are free this time, because God saved us through His Son Jesus Christ. He was hanged on the cross, died on the cross for us to be saved. Amen. That's why we are saved. Praise the name of Jesus. Glory, glory to the name of Jesus. Thank you, Lord. Jesus, your Savior, God of majesty, peace and peace, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, think above every name, exalt
God, we thank you so much. The bread is on our hands right now. The bread that symbolizes your body. The body which was hanged on the cross to save us. Yes. Lord, thank you for your sacrifices on the cross. Thank you. Thank you for saving us right now. Bless this bread, oh God. Bless this element that symbolizes your body. And as we are going to eat right now, Father, it will bring new strength to each one of us. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us eat the bread. Yung iba, pag kinakain nila itong bread, dinidikit lang nila sa taas ng... Pag dinikit mo, may posibilidad matanggal yan. So, ang gagawin natin, namin natin, let us feel the love of God. Come on. Swallow the love of God. Come on. Receive it. Hallelujah. Nguyain nyo yan. Huwag nyo idikit. Baka mamaya maidura nyo din. So swallow it. Swallow the love of God. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. In verse 25 it says, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Father, we thank you. Thank you for this cup that symbolizes your blood who was shed on the cross. God, thank you for your blood. It's because of your blood, Lord, na hugasan kami sa aming mga kasalanan, and now we were set free, Lord God. Thank you so much. Bless this element that symbolizes your blood, oh God. As we are going to drink it, Lord, it will result to a new revival, new breakthrough in our lives, oh God. Thank you so much, Lord. May we experience all the time, Lord, your goodness in our lives. And may we be inspired always to serve you more faithfully in our entire life, oh God. Let us drink it. Hallelujah, come on. Let us glorify the name of Jesus. Come on, Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory, glory. I will
Panginoon. Thank you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makaupo muna mga kapatid. Ang tawagin ko po si Mr. Han. Amen, mga kapatid. Ngayong gabi, alam ko na pinagpala ang bawat isa sa atin, kaya ibigay din natin yung the best na tithes and offering natin para sa Panginoon. At gandaan po natin yung we bring the sacrifice of praise at ibigay natin ang ating offering We bring sacrifice of praise of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Offer unto you the sacrifices of thanksgiving. Offer unto you the sacrifices of Iniinit ko ng bawat isa sa ating mga kapatid sa mga Lord and let us pray. Panginoon, maraming salamat sa gabi nito. Meron tayong successful fellowship na Lord. Yes, Lord. Nandito, Lord, yung offering namin, Lord, na gabi mo, Lord. At i-bless mo ng bawat isa sa amin, Lord. Lahat po ng source ng income ng bawat isa sa amin, Lord. Pagpalain mo po, Lord. At ikaw po, at ito offering namin, Lord, invest mo din para sa ikakalaw mo po ng ating church, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga pagpapala na pinagkakaroon mo po sa amin, Lord. At ito ang ating dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Once again, we want to welcome our visitors for today. Brother Jasper Ganisina. Amen. Napakabulan ng Panginoon. And welcome back, second time visitor, Sister Anna Day. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. And salamat po sa mga kapatiran na nag-i-invite po ng ating mga kapatid. Let's continue to invite all our relatives, workmates, and kanino man po tayo nakikisalamuhan. Let's invite them to join us in our worship service. And one more time, let us also share, react, comment in our Facebook Live, mga kapatid. Kasi isang kaluluwa lang na makapanood ng ating Facebook Live na pagpapalain ng Panginoon. Malaking bagay na po sa langit. Hallelujah. And we want to greet also Brother Stephen. Birthday niya sa Monday. Yeah. Hallelujah. Can we say happy birthday? God bless you. Hallelujah. Please, mag-invite ka anak. Hallelujah. Amen. And join us also in our prayer meeting every Friday and every Sunday our Bible study. If you want us to visit you in your home or in your houses, mga kapatid, please notify us at bibisitahin po namin kayo. Lalo-lalo na sa mga nanonood dyan online. Amen? So let us all stand up and let's pray. Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening, Lord. We thank you, Lord, for your goodness, O Yes, God. Lord. We thank you for your love, Lord. Amen. We thank you for your grace, O God. Amen. And most especially, we thank you for your presence Yes, tonight, Lord. Lord. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, naramdaman po namin ang presensya mo, Panginoon. Thank you, Lord. Sa gabing ito, Lord, naramdaman po namin ang pagmamahal mo, Thank you, Lord. Panginoon. Hallelujah. Naramdaman po namin, Lord God, ang pagyakap mo sa Yes, bawat Lord. isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Uuwi po kami sa gabi ito ng may kagalakan, Amen. ng
ng may kasiyahan, O God. Punong-puno ng pagmamahal, Lord. Punong-puno ng pagpapala, Lord. Punong-puno, Lord, ng kapayapaan, O God, na nagmumula sa iyo, O Panginoon. Sa mga salita mo, Lord, aming narinig sa gabi nito, may these lessons from the parable of the prodigal son, Lord, Yes, Lord. manifest in us, O God. Thank you, Lord. And maraming salamat muli sa gabi nito, O Panginoon Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Amen. By the grace of our Lord Jesus Christ, the unchanging love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all wherever you go and whatever you do. In Jesus' name, everybody say, Amen.